Good morning, June 18, yan. Wednesday, 5 o'clock na naman. So, ito lang kasi yung medyo schedule na maluwag sa akin ngayon dahil meron akong tinatapos na program sa simulator ng engine. Yan. Bali, sa mga bagong members, nagtatrabaho ko sa isang training center ng mga seaman. Ang trabaho ko is mag-program ng simulator. So ngayon, ang ginawa ko, sinet up ko na yung chart. May sulat na. Sana masundan nyo, pero itatry kong ipaliwanag kung paano ko siya ginawa. Una, yung mga trend lines, for example, trend lines. So dito, itong trend line na to sa baba, ito. Ayun, nilagay ko doon. Dito, hindi ko sinama yung wick kasi para sa akin yung wick na to, ito ang tawag dito, fake breakdown. So, unti-unti nyo nang i-research ano ibig sabihin ng fake breakdown kasi ginagawa talaga ng market yan. Yan. The reason is, one, kasi pag bumagsak dyan, iisipin ng mga retailer, sell. So, sell ka dyan, stop loss sa taas. And then, wipe out nila yan pag binalik. So, ayan nga, bumalik. Dito, sakto. Yan. Dito, sakto sa trend line. Yan. Kaya nagkaroon ng low. Ayan. Another low. Another higher low. And ini-expect natin na magkakaroon ng another higher low. Kaya lang, I always explain kumbaga ano yung, diba, April, May, June. Kailangan hindi nawawala sa isip ko yung nangyayari sa April, May, June. Napaka-importante nun kasi yun yung bias natin. Tataas ko ha. Yan. Bakit ko tinaas doon? Kasi ito yung high. Yan. So, nilagyan ko ng candlestick kasi ang totality ng buong April candlestick is ito. May mahabang wick sa baba, may mahabang wick sa taas. At may body na although malaki, pero since meron siyang wick both side, since April pa lang, again, nasa isip ko, indecision na talaga yung market. So, ano nangyari? Pag sinasabi mo kasi indecision, dito siya nag-open, may buntot sa baba, may buntot sa taas, at nag-close siya, halos yung body niya magkalapit. Sa monthly, yan is, para sa akin, very obvious na indecision na yung market. Then, what happened? So, paano ko ba din drawing pala yan? Since dito nag-open, yan. So, ayun siya. Ayun yung open. Ito naman, close. Ayun yung close. Ito yung high. Ayun naman yung high. Yan. Ito yung low. Ayun yung low. Kaya pag binuo mo yan sa isang buwan, ito siya. Indecision candle. Or weak candles, ng tawag na iba. So, saan pupunta yung market? So, indecision. Hindi niya alam. Pero, what happened inside the 1 month of April, eto siya. Bumaba, tumaas, at tumaas pa, at tumaas pa, at bumaba ulit. Ano ibig sabihin nun? The price open dito, dumating ang seller, nireject ng buyer ang seller, tumaas, more buyer, pero pagdating dito, dumating ang seller. O, nireject ng seller ang buyer. So, nag-close somewhere here, almost very near sa open. So, yun na nga, since mahaba ang buntot, both sides, indecision ang April. Then, punta tayo ng May. So, si May naman, nag-open dito, yan, somewhere dito, yan,
Open dyan. And then, nag-close naman siya rito. Kaya nagkaroon ng maliit na body. And then, nakarating dyan yung price at nakarating naman dito sa baba. So, kaya pag binuo mo yung candlestick na yan, ayun yung open, ito yung close. Close, andun din halos. Ito open, ayun yung close, ayun yung high, ito yung low. So, ano nangyari? Pag ito lang titignan mo, hindi mo mabivisualize. Kaya nga, when you go down lower prime frame like daily, magkaka-idea ka how the market moves inside a 1-month candlestick. So, sa May, ano nangyari? Una, bumaba muna. Tumaas. So, kung tumaas, ito ngayon yung resistance, na-break yung resistance. Tumaas dito, since hanggang dito lang inabot niya, this is a very significant or strong resistance. Bumaba uli to meet the support, previous resistance. Yung support na previous resistance, binutas niya uli. So, naging resistance uli. And then, until makababa siya sa pinakababa, which is the low, dito, pinigil na naman niya yung price na bumaba. Pinigil ng mga buyer. So, tumaas. Para i-meet ngayon ulit yung resistance. Binutas, the resistance turns support. So, ayan na siya. Hanggang nag-close somewhere here. So, kaya nabuo yung candlestick na to. So, obviously, mas maliit ang body kumpara dito. Sinustain niya yung indecision. Hindi kaya pwedeng ulitin niya ito uli sa June. Linisin lang muna natin. Medyo masyado nang marumi. Yan yung magiging tanong ngayon. Hindi kaya pwedeng ulitin niya uli ngayon ito sa June? Diba? Linisin natin. So, sa June naman, nagkaroon ng high, higher high, higher high. So, kung nasusundan nyo yung video, idea na kayo bakit higher high, higher high. Low, higher low. So, ini-expect ko, magkakaroon ng another higher low. Yan. Since nandito na siya ngayon, anong gagawing movement nito? O ano yung ginagawa niyang movement? So, tingnan natin sa lower time frame, which is 1 hour. Sana hindi masyadong humaba yung video na to ngayon. So, ayan siya ngayon. So, ano yung nabubuo? Nilagyan ko na siya ng trend line. Trend line sa taas. Ayan. Trend line sa baba. So, ito yung support kanina. Ito yung resistance kanina. So, ano yung nangyayari ngayon is, di ba mapansin nyo, low, high, lower high, lower high. This is low, lower low, lower low, nag-sideways ng konti, nag-lower low na naman. Ayan. So, pansinin niyo yung dalawang line. Di ba bumubuka? So, unti-unting bumababa sa taas, unti-unti rin bumababa sa baba. So, most likely talagang isa sideways niya yan. Papunta rito. So, kaya sabi ko, hintayin natin dito. Ako, hintayin ko rito yung mga wick candles or hammer, yon, sign of reversal. Then, maghihintay ako ng confirmation. Confirmation, once na yung, hammer, merong nabuo dito na another big candles, yun. Like bullies engulfing, yun, sign na yun. Pwede na akong pumasok and retracement. Sa ngayon, yung iba, yung scalper, anong ginagawa nila? Ini-establish nila tong line na to, dalawang line na to. Pwede kang mag-sell dito, labas dito, buy dito, labas dito, sell dito, labas dito, hanggang makarating dito. Yun yung mga scalper. Sa ngayon, yun yung ginawa ko kahapon. Medyo tinesting ko. Pero pagka kasi hindi mo nabantayan, sayang. Sell ka rito, biglang bumalik, wala uli. Sell ka rito, biglang bumalik, wala uli. Kaya sa mga scalper talaga, nakaupo sila lagi. So ako ngayon, nihintay ko siya dito sa area na to. Pagdating dito, tsaka tayo uli mag-analyze ng chart.